Mga katoto, nabalitaan nyo na ba ang tungkol sa isang tribo na nakadevelop ng isang kakaibang genetic mutation upang tumagal ng ilang oras sa tubig? Ano nga kaya ang kwento sa likod nito at paano nga kaya ito nangyari? Heto na naman nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral, mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pambuhay, pansyensya, pangkultura, agham at iba pa. Ang KRA Stories, dala ang bago na namang kwentong itatampok sa inyo ngayong araw. Sa loob ng daan-daang taon, ang mga badyaw na binansagang sea nomads at fishmen ay kilala sa kanilang kakaibang living survival at paninirahan sa mga baybayin ng Malaysia, Indonesia, Pilipinas at maging sa iba pang kalapit na bansa. Kilala ang tribong ito sa kanilang kamanghamanghang talento sa diving at mga katoto, hindi lang basta minuto kundi oras ang kayang itagal ng mga ito sa tubig. Sa katunayan, nag-viral kamakailan ang balita tungkol sa kanilang mutated gene na naging pangunahing dahilan ng kanilang kakayahang tumagal ng halos 5 oras sa ilalim ng tubig. Tama mga katoto, 5 oras. Sobrang tagal niyan kumpara sa tipikal na kakayahan ng tao na pigilan ang kanilang paghinga sa ilalim ng tubig na tumatagal lamang para sa ilan ng halos 30 hanggang 90 seconds. Marahil ang unang maiisip ng ilan kung bakit ganito katagal ang kaya nilang itagal sa tubig ay dahil sa kakaibang capacity ng kanilang baga. Pero mga katoto, hindi baga kundi ang kanilang slim size ang nagkaroon ng genetic mutation na naging daan upang mas makakuha ng oxygen ang kanilang dugo. Ito rin ang dahilan kung bakit nakakaya nilang tumagal ng halos ilang oras sa tubig. Pero ano nga ba ang basihan ng balitang ito? Totoo bang 5 oras ang kayang itagal ng mga badyaw sa tubig? Well mga katoto, kilala ang tribong ito bilang komunidad ng mga maninisid. Sa ilang daang taon ay pawang tubig ang naging pangunahing resources nila. Pangingisda ang siyang hanap buhay ng karamihan sa tribo. At kung tatanungin, mas gabay na umano ng mga ito ang tubig kaysa lupa. Ika nga ng iba ay mas professional pa sila sa professional pagdating sa free diving. Pero ang naging kontrobersyal na balita mga katoto ay ang lumabas na pag-aaral patungkol dito. Isa sa mga pangunahing author ng nasabing pag-aaral ay si Melissa Liardo mula sa University of Copenhagen sa Denmark. Ayon sa kanya, halos 60% ng oras kada araw ng nasabing tribo ay napatunayang ginugugol nila sa tubig. Isa ito sa maaaring dahilan kung bakit natutunan na ng kanilang katawan na ma-adapt ang tinatawag nilang aquatic lifestyle. Gamit ang kanilang wooden goggles, sibat at ilan pang mga gamit, sinisisid ng mga badyaw ang karagatan at umaabot sa lalim na halos mahigit kumulang 70 meter o halos 229 feet. Ayon pa sa nasabing pag-aaral, halos 50% na mas malaki ang mga spleen ng badyaw kumpara sa tipikal na tao. Natagpuan rin sa kanilang gene ang kung tawagin ay PDE10A na sinasabing konektado sa eksplanasyon kung bakit may mas malaking spleen size ang mga badyaw. Ang gene na ito mga katoto ay sinasabing responsable sa pagre-regulate ng thyroid hormone na siya namang kumokontrol sa laki ng spleen ng mga tao. Ang spleen ang siyang malaking reservoir ng mga oxygenated blood ng human body na siyang inilalabas at pinagagana ng katawan sa oras ng pangangailangan. Sa iba pang pag-aaral mga katoto ay halos kapareho ang naging konklusyon. Ang mga badyaw na tinatawag ring sea nomads bukod sa PDE10A ay may BDKRB2 na isa pang gene na may malaking epekto pagdating sa human diving reflexes. Isang malaking faktor na pinaniniwala ang naging dahilan ng mutation na ito ay ang kanilang matagal ng paninirahan sa mga coast. Well mga katoto, dahil sa balitang iyan ay marami sa mga netizens ang humanga.
May ilang nagsabi na mukhang patunay na umano ito na totoo ang adaptation theory. Pero may ilan naman ang kumbinsidong na master na nila ito dahil sa kanilang lifetime training. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Genetic mutation nga ba ang dahilan o sadyang praktisado na ang mga badyaw pagdating sa free diving? I-komento ang inyong mga sagot sa ating comment section.